Karumal-dumal ang nangyari sa mag-iina, sa barangay Papua sa Catbalogan, Samar. Natagpuan silang patay, sa labas ng kanilang bahay, at may mga tama ng saksak, ang isang 5 buwan na sanggol, at ang kanyang 3 taong gulang na kapatid, at kanilang ina. Galing umano sa pamamasada, ng tricycle ang kanilang padre de pamilya, at kakauwi lang umano nito, nang makita ang kanyang wala ng buhay na misis na 26 years old, at ang kanyang 2 anak. Agad ipinagbigay alam ng padre de pamilya ang nangyari sa kanyang asawa at 2 anak, sa mga barangay official, para makahingi ng saklolo. Napag-alaman na ang bahay ng mga biktima, ay nasa bahagi ng Bulubundukin, na may 200 metro ang layo, mula sa National Highway ayon sa pulisya. Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis para matukoy ang motibo sa krimen, at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Nakarating na din kay Senador Raffy Tulfo ang nangyari sa mag-iina, at nag-alok ng 500,000 pisong pabuya, sa makakapagturo kung sino ang sospek sa pagpatay sa mag-iina. Ako po ay maglalagap ng reward money sa sino man makakapagbigay ng impormasyon na para maitukoy hanggang sa makasuhan ang salarin o mga salarin. Kailangan po yung salarin na makakasuhan hindi fall guy. Kompleto, Ricardos, ika nga dapat marami mga ebidensya na talagang may tuturo na yung nahuli at nasampahan ng kaso ayun talagang salarin. 500,000 pesos po ang aking ibibigay na pabuya. At sa pagpatuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, naging pangunahin nilang suspect ang padre de pamilya ng mga biktima, at nang isa lang ito sa lay detector test, positibo ang naging resulta. Nung pumunta ka doon sa Catbalogan, kumusta naman? Idol Raffy, marami po tayo nga na-discover doon at nitong September 13, actually, dinala ho natin sa Manila muna si Edito para isa lang sa lie detector test. Ang ginawa nating diskarte dito, Idol, hindi muna natin pinaalam ang resulta sa kanya. Binigay po muna natin sa PNP ang result at pagka-uwi ni Edito ng Catbalogan, Samar, ay nag-conduct ng follow-up investigation ang mga pulis. Kalaunan hindi na kinaya ng konsensya ng padre de pamilya ng mga biktima, at sumuko na ito sa mga pulis, at inamin na nito ang pagpatay niya sa kanyang mag-iina, dahil daw sa selos, kaya daw niya umano nagawa ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mag-iina. So, nung interview niyo, kasi subuko po siya and then doon po sa kanyang pagsuko, meron po ba siyang ginawang pag-amin? Yes po, sir. Yes po. Meron. Okay. Inamin niya na kaya nagawa niya yon kasi sa tinding selos niya kay Rhea. Kasi ang ina-allege niya, sir, bali nung time na 24, hindi siya naniniwala, nung August 24, hindi siya naniniwala na yung mother-in-law dati ni Rhea ay ayun ang kumuha sa anak ni Rhea na 6 years old na lalaki. Kundi yung lalaki daw yung asawa. Wherein sa backtracking po namin, na-confirm namin na yung asawa ni ni Rhea ay sa Olongapo na matagal na, almost a month na nag-stay sa Olongapo. Before pa yung incident nangyari. So ang akala niya, ang kumuha yung ex, hindi yung mother-in-law niya sa ex. Yes po, sir. Okay, yes po, so nagselos siya. Selos, isa sa mga dahilang iselos. Matinding selos. Bali, mula nung August 24 hanggang sa time na ginawa niya yung krimen, nag-aaway sila. Wala na silang magandang pinag-uusapan, kundi nag-aaway na lang sila palagi. Araw-araw. Ayun. Yun ang kuwan niya. Yun ang revelation niya kagabi. Okay. Well, congratulations po sa inyo, Colonel, sa inyo pong ginawang mga follow-up operation dyan, sa inyong pag-iimbestiga. Well done. Now, lumabas ng katotohanan at meron na talagang suspect.